dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Pamisa sa kalag. Ato siyang klarohon. Kung sa maning pamisa sa kalag. Kaning pare. Di ba? Kining misa, minsahe, saan kaya niya kinuha yan? Na ang pamisa, meron siyang sariling definition na ang pamisa, hinati pa niya. Pare, misa, minsahe sa pare. Car bag, sauce in hand. Okay, sa pagkakataong ito, ating sasagutin, ipatuloy natin pagsagot, itong grabing tirada sa nagpakilalang Bishop Cobos, Pastor Cobos, lalo na sa pagdiriwang natin, meron siyang sariling definition sa pamisa sa kaluluwa. Ano daw ang ibig sabihin ng pamisa? Pakinggan ninyo siya. Unsa pa ang ikaduhang tulumanon? Kining pamisa sa kalag. Ato siyang klarohon. Unsa man ning pamisa sa kalag? Kaning pare. Di ba? Kining misa, minsahe, saan kaya niya kinuha yan? Na ang pamisa, meron siyang sariling definition na ang pamisa, hinati pa niya. Pare, misa, minsahe sa pare. At napakamahal daw umano ang bayad. Unsa pa ang ikaduhang tulumanon? Kining pamisa sa kalag. Ato siyang klarohon. Unsa man ning pamisa sa kalag? Kaning pare. Di ba? Kining misa, minsahe sa pare. Sabta niya na, daw siya pamisa sa kalag. At pangunta na, pila may bayad sa pamisa? Sa among panahon, kaniadto ang special 1,200. Ngayon, gustong ipalitaw ni, para sa mga hindi nakaunawa ng Cebuano, eto, nag-imbento ng definition, etong pastor na Cobos na ito, na ang definition daw ng misa ay, o pamisa, ayon sa kanya, pare, misa, minsahe sa pare. Eh, saan kaya niya yan kinuha? No? Ang misa sa simbahang Katoliko, mga kapatid, the Holy Mass is the highest form of Catholic prayer. Sapagkat ito ang panalangin sa buong simbahan para sa Diyos. At tinatawag ito sa Catechism of the Catholic Church na Liturgy of the Hour. Sa Catechism of the Catholic Church, numero 1175, ito ang mababasa natin. The liturgy of the hour is intended to become the prayer of the whole people of God. So, malinaw na ito na panalangin ay para sa buong sangkatauhan ng Diyos. At ayon pa sa Catechism of the Catholic Church 1174, ito ang mababasa natin. The mystery of Christ in His incarnation and Passover, which we celebrate in the Eucharist, especially at the Sunday Assembly, permits and transfigure the time of its day. Through the celebration of the liturgy of an hour, the divine office. This celebration, faithful of the apostolic exhortation to pray constantly, is to devise that the whole course of the day and might made the holy
by the paradise, by the praise of God. In this public prayer of the church, the faithful, clergy, religious, lay people exercise the royal priesthood of the baptized, celebrated in the form approved by the church. The liturgy of the hour is truly the voice of the bride himself, addressed to her bridegroom. It is the very prayer which Christ himself, together with the body, addresses to the Father. So, malinaw po ang definisyon, ang sabi ng ating Catechism of the Catholic Church, mga kapatid. Kaya, di po natin mababasa yung sariling definisyon ni Pastor Cobos na ang pamisa, ang ibig sabihin, pamisa, pare, misa, minsahe sa pare daw. At sa kanilang panahon daw, ibig sabihin, Katoliko siya noon. Pero, sa kaniyang pagbibigay ng definition na imbento, para bang gusto niyang ipalitaw sa mga na hikayat niya sa kaniyang miyembro na alam niya talaga ang aral ng simbahang Katoliko. Sa kanyang panahon daw, anong sabi niya sa kanyang panahon? Eto. Misa Requiem, alas 7 sa buntag. Sayo. So, ang pamisa daw umano, sa maagang araw, tawag daw para pamisa sa patay, Misa Requiem. Natural. Para sa patayan. Alang naman, para sa kasalian. Okay, tuloy natin siya. Gitawag nag-special mass. Special mass daw. Lahat na misa ay espesyal dahil ang misa ang pinakamalaki na celebration sa simbahang Katoliko. The Holy Mass is the highest form of prayer sa buong simbahan. At ituloy natin si Cobos. Okay? Muna siya. Pag dili special, bayad lang kag 200, 300, ang imong sobre, ibutang lang na sa common. Oh, yun. Sa mga hindi nakaunawa, pag hindi special daw na misa, magbabayad ng 200, 300 o kayo 200, 300. Sandali muna, Bro Jendo, parang humina itong internet ko. Okay, patuloy tayo. Yun daw ay di espesyal. Umano i-mention yung mali na. Sabi niya, i-mention yung iyong kaluluwa. Isang piton ang bakit yung kaluluwa na sa nagpamisa ang i-mention? Dapat ang sasabihin niya dito, Cebuanong nagkamali pa sa grammar. Dapat ang sasabihin niya, i-mention yung kaluluwa sa inaalalang yumao. Dapat ganon. Okay, tuloy natin. Yung banggitin umano sa pagbasa sa misa, yun lang espesyal. Nga pangalan, nga isulti lang dito sa pagbasa, kadto lang special. Ito talaga ang grabing tira. Kapital nila, mga kapatid, ang simbahang Katoliko. Pag hindi espesyal, hindi babasahin. Imong pangalan. Ganon daw umano pag magpamisa sa kaluluwa. At gawin umano yan. Ingon ana ang magpamisa kada sa kalag. Kada Oktubre ba lang ang pagpamisa sa kaluluwa? Bawat misa. Kahit na yung kaluluwa sa mga anti-Catholic na hindi na inaalala ng kanilang mga miyembro sa pamilya, patuloy yang inaalala at idinalangin ng simbahang Katoliko. Sa lahat ng misa, nang sasabihin ng pare, na ipagdasal yung mga kaluluwa ng yumao, lalo na yung wala nang nag-alala sa kanila. Tuloy natin. So,
sa kada November pa. So kada November, Misahan, yawat na lang daw. pamisahan Pamisahan ang iyong kaluluwa para maligtas. Mali na naman sa grammar. Sino ba yung tinutukoy ng iyong kaluluwa? Kayong nakikinig pa sa kanya? Hindi. Dapat pamisahan yung kaluluwa sa yumao. O para maligtas. Ang problema lang, tira ng tira siya, binanggit niya dito na yun umanong nasa impyerno, pagpapamisahan ng simbahang Katoliko para maligtas. Naku, research naman, Pastor Cobos, pag may time. Sa opisyal na aral ng simbahang Katoliko, mamaya, maabutan natin yan, walang kaligtasan na ang nasa impyerno. Akala ko ba, Katoliko kagaling noon? Oh. So, eto, tuloy natin. Misahan kung tuwa sa purgatorio, mabalhin sa langit. Na pagmisahan natin para yung nasa purgatorio ay siya maiahon patungo sa langit. Oh. Napaka-biblical yung purgatorio sa kung babasahin natin ang Biblia. At baka di nila yan alam, mamaya tatalakayin natin yan mga kapatid. Pero bago dyan, no? Isa sa mga tirada nila na kinikitaan ng simbahang Katoliko, pinagkikitaan ng simbahang Katoliko, yung kaluluwa umano sa mga yumao. Oh. Meron nga bang bayad, mga kapatid? Yung mga kaluluwa sa pagpamisa natin, hindi po yun bayad, kundi yun po ay handog at magiging stipend. Maliit lang ang halaga niya na pera para sa pagtulong sa simbahan, sa effort na ginawa ng pare, at para saan yan? Natural, may obligasyon tayo mga kapatid, yung mga donasyon natin, saan yan patungo? Para yan sa mga course, kuryente ng simbahan, tubig, sahod sa mga empleyado, of course, pagkain sa pare, gasolina, sa sasakyan para sa at iba pang mga ministry. Yun po ay donasyon. At alam nyo ba, napaka-biblical yan. At malaki nga ang binanggit sa Biblia sa ikalawang Makabyo, 2 Maccabees chapter 12 verses 43 up to 45. He then took up a collection among all his soldiers, amounting 2,000 silver drachmas, which he sent to Jerusalem to provide for an expiatory sacrifice. In doing this, he acted in a very excellent and noble way. And as much as he had the resurrection in mind, for if he were not expecting the fallen to rise again, it would have been superfluous and foolish to pray for the dead. So, malinaw, napaka-biblical mga kapatid ang ginawa sa simbahang Katoliko. At maliit lang yan na kantidad. Ikumpara natin, eto sila si Cobos, tira ng tira sa pamisa. Maliit lang ang donasyon na ibinigay ng mga kaanib ng simbahang Katoliko sa simbahan. Kumpara natin sa abuluyan o lagak, lalo na sa sekta nila ni Cobos. Dahil kahit sila ay naglalagak ng 10%, meron pa siyang first fruit, di ba? Ano ba yung first fruit? O ng sahod mo, bigay mo kay pastor. Yun. At kung ang tatalakayin lang natin mga kapatid, yung ipatupad ng mga nagsusulpotang sikta na 10%, 10%. Halimbawa lang, ang isang kaanib ay may sahod na 100,000 ang sahod niya kada buwan. Di, sa 10%, 10%, obligado na sila na ibigay ang 10,000.
kung ang kanyang sahod ay 100,000 bawat buwan, di ba? So, ang 10% yan ay 10,000 kada buwan. At yun ang doktrina nila, 10% sa isang taon. Sa isang taon may 12 buwan. Kaya, sa 10%, 10,000, i-times natin ng 12 months, abay, lalabas na 120,000 ang isang taon. So, 120 pesos per year ang ibibigay mo sa pastor. At kung kaanib ka niyan sa loob ng 10 taon, magkaano ngayon ang 120,000? I-times mo yan sa 10, di aabot ng 1,200,000. Ang laki, di po ba? Oh. Kaya tira ng tira sila sa simbahang Katoliko. Di nila nakita, mga kapatid, na grabe ang kanilang pamimimira sa miyembro. Tuloy natin siya. Kada November, kada tuig na siya. Amen. Tanaw na to, kung ang mensahe, tanawa, kay ang gibutang mga diha, unsa ang pamisa sa kalag? Pare, misa, mensahe. Or misa. Yun umano, sa mga hindi nakaunawa sa mahayag niya, may sarili siyang definition sa pamisa. Ano ang pamisa sa kaluluwa? Pare. Mensahe, misa, mensahe. Iwan ko kung saan namulot si Kubos dito. Tuloy natin siya. Ang bata gitawag All Saints Day. Ito. Pagbata daw umano, mga kapatid, All Saints Day. Nako, research naman pag may time, Kubos. Imagine ka nga klase. Now, usaraman ka word atong ilabay ani o atong ibutang. Hebrews 9:27. So Hebrews 9:27. Ano nakasulat sa Hebrews 9:27? Ang tao nakatakda kausa human-hukman siya sa Dios. Kaisa ra. So iyon ay tinatawag na particular judgment. Tapos ng kamatayan, haharap sa hukom. Yes. Isang bisis yung tinatawag na particular judgment. Pero ang tanong, ilang bisis ba haharap ng hukom ang ayon sa Biblia? 2 bisis. Una, pagkatapos mamatay, haharap sa hukom, yun ay particular judgment. Sa pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo, yung ikalawang pagbalik niya na muling mabuhay ang mga patay, haharap na yan sa final judgment. Okay, tuloy natin. Pero tungod kay inchik po, wa po'y kalibutan. Inchik na ang binanggit niya. Pungsoy po ni sila. Pungsoy daw. Kay pungsoy po ni sila. Mao na, naguban sila. So, ang pare daw umano, pungsoy din. Kailan po ba pinopromote ng simbahan ang pungsoy? Grabe talaga ito si Kubos mag-imbento ng sariling istorya, mga kapatid. Di ba? Kaya nga, noon pa man, inanyayahan ko si Kubos. Kahit pa sasabihin niya, magtalakayan kami dyan sa Davao, haharapin talaga kita. Okay, tuloy natin. Og ang inchik, dili ang Pinoy. Okay, so nasabtan ni siya, ani apa dugang mga kamatuuran. Dagdag umanong katotohanan. Tingnan natin kung katotohanan ba talaga itong binanggit. Alam ko na maraming mga kaanib ni Kubos ngayon na nagsubaybay. No? Tingnan natin, mga kapatid, kung totoo bang itong binanggit ni Kubos ay talagang katotohanan. Ano daw ang kanyang sinabi? Kalag-kalag. Kana. Kung sa may kalag-kalag, itawag lang All Souls Day. Tanawa na, ang bata gitawag All Saints Day. Pagbata daw umano, tinatawag na All Saints Day. Pag malaki, ko All Souls. Kung sabi but pasabot, ang bata santos, ang tao dili santos. So sabi niya, para sa hindi nakaunawa,
Pagbata daw umano ay All Saints Day. Pag malaki, All Souls Day. Ano po bang ibig sabihin yan? Yung bata lang ang santo, pag malaki ay hindi na santo. Nako, saan kaya namulot si Kubos niyan? Mr. Kubos, yung All Souls Day, hindi lang yun sa mga bata, for your information. Yun po ay para sa lahat na mga yumao, na mga santo na naging communion na ng Diyos, sila may nadeklarar ng simbahang Katoliko o hindi, basta sila'y mga santo, ngayong araw na ito ay ipinagdiwang natin, mga Katoliko. Nakabase ba yan sa Biblia, mga kapatid? Na dapat ipagdiwang natin, lalo na yung mga tinatawag na bayani sa ating pananampalataya. Una, kung tingnan natin ang Hebrews chapter 13 verse 7, ito mabasa natin. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. See? So, napagkalinaw ang mabasa natin, mga mahal na kapatid, ayon sa Hebrews chapter 13 verse 7. Yung leaders na yan, malinaw na yun ay tumutukoy sa mga namuno sa ating pananampalataya, sa ating simbahan, yung nagtuturo sa mga aral at salita ng Diyos at nagpakabanal. Sila ay mga bayani ng ating pananampalataya. Ito pa, ang mabasa natin, bakit inalala natin ang lahat ng mga santo, lalo na ngayong araw na ito, sa Hebrews chapter 6, verses 10 up to 12. Ito mabasa. God would not be so unjust as to forget all you have done, the love that you have for His name, or the services you have done and are still doing for the holy people of God. Our desire is that every one of you should go on showing the same enthusiasm. Feel the ultimate fulfillment of your hope, never growing careless, but taking as your model those who by their faith and perseverance are heirs of the promises. So, malinaw ang nakasulat sa Hebrews chapter 6 verses 10 up to 12, mga kapatid. Kung tingnan natin, napakaganda ang sinabi kung saan sinasabing ang Diyos ay hindi niya makakalimutan ang mga dakilang ginawa ng ilang mga taong matuwid. Ano ka? Yung mga taong matuwid, iyon ang mga santo. Kaya iyon din ang ating inalala, mga kapatid. Iyon din ang ating pinupuri, ang mga matuwid na mga tao na ating ipinagdiwang ngayong araw na ito. Sila ang mga bayani sa ating pananampalataya. At di lang yan. Kung tingnan natin ang mabasa, gamitin natin ang King James Version ng mga Protestante. Ito ang mabasa natin sa Psalms chapter 84 verse 11. For the Lord God is the sun and shield. The Lord will give grace and glory. To the good thing will He withhold from them that walk uprightly. Yon ang mabasa natin sa banal na kasulatan, mga kapatid. So, ano daw sa
Awit Kapitulo 84, versikulo 11 sa King James Version, kahit ang Panginoon ay nagbibigay papuri, nagbibigay pugay sa kanyang mga banal na lingkod, yun ay tinatawag nating mga santo. Kaya, kung ang Diyos ay nagbigay papugay sa mga lingkod niya na banal, ano pa kaya tayong mga Katoliko? Nagbigay din tayo ng pagpugay, puri, at inalala natin ang mga santo na bayani nating mga Katoliko. Hindi yan ginawa ng ibang mga sekta dahil alam naman natin na wala silang kasama na mga santo. No? Kaya kung balikan natin, pwede ba? Sasabihin kasi ng ibang sekta, mga kapatid, bakit kayo mga Katoliko ay inalala pa ninyo yung mga argumento nilang napakababaw talaga? Bakit napakababaw? Sasabihin nila kasi, matagal nang patay yung mga santo. Bakit hanggang ngayon, pinupuri ninyo, pinagpupugay ninyo? Bakit? Yon ang argumento nila, mga kapatid, na napakababaw. Dahil ang pagpuri at pagpugay sa isang tao, ayon sa Biblia, ay hindi yan matatapos pag namatay na, kundi tuloy-tuloy pa rin yon kahit sila'y patay na. Di ba nila yan alam? Sa Ecclesiastes, Kapitulo 4, versikulo 2, Doerems Bible, and I praise the dead rather than the living. See? Di po ba gusto nila letra por letra? How about sa Protestant na salin? Gagamitin natin ang dating Biblia. Ano ang mabasa natin sa Ecclesiastes Kapitulo 4, versikulo 2? Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Kaya't aking pinupuri ang patay na namatay na, nang higit kay sa may buhay na nabubuhay pa. Salin niya ng mga Protestante, mga kapatid. So, napakalinaw po na napaka-biblical pala sa ating pagdiriwang, lalo na sa mga santo. At hindi lang bata ito, Mr. Cobos. Lahat. Ang akala siguro ni Cobos, bata lang ang ipinagdiwang natin sa araw na ito. Kaya ang masasabi ko, research naman pag may time ko, Mr. Cobos, ha? Tuloy natin. Ang dagko dili, bata lang. Mao ba na? Ganun gitawag mag All Saints Day. Sabi niya, ganun ba yon? Pag bata, All Saints Day, pag malaki ay hindi na? Sino bang nagsabi pag malaki ay hindi na? Palalayman mo naman, Pastor Cobos, yung research mo. No? Dapat may ilalatag ka na dokumento, parang hindi magiging chismis lang yang pangangaral mo. Ang dami namang nakikinig sa iyo at dami namang nahikayat sa iyo, pagkatapos imbintong-imbinto ka lang ng chismis laban sa simbahang Katoliko. Tuloy natin. Para daw sa mga bata, mga bata rin santos. Yun. Pag All Saints Day, mga kapatid, pansinin ninyo itong tuligsa ni Mr. Cobos. Pag All Saints Day, ito'y para lang sa mga bata daw. Sinong nagsabi? Mr. Cobos, saan galing yung research mo na pag All Saints Day, mga bata lang yan? At pag malaki, All Souls Day. Naku, delikado tong research na to. Kaya nga, di tayo magtaka kung bakit sinabi ni Pastor Cobos, naalala niyo ba yung sabi niya na ang limasawa ay nasa Cebu? Abay, lumipat na ang limasawa sa Cebu. At ang Antioquia ay nasa Israel. Abay, lumipat na din sa Israel ang Antioquia.
At di lang yan. Ano pa sabi niya? Si San Pablo, pinatay daw na nakaterek. Yung ulo na sa baba. Hindi yon, si San Pablo yon. Si San Pedro yon. Okay. Kaya di tayo magtaka kung gano'n na. Pero gano'n pa man, inaanyayahan ko dahil kung subaybayan ninyo itong video ni Cobos, grabe talaga ang tira niya. Meron pang tira niya na doon sa Vatican daw, sabi niya, nag-intro na ng imahe ni Lucifer. Nako, Pastor Cobos, grabe talaga ang imbento mo. Kaya nga, alam ko na maraming nagsubaybay dito. Pero kung tatanggapin man Pastor Cobos na makipagtalakayan, magandang talakayan, lalo na dyan sa Davao, welcome talaga si Pastor Cobos. Tuloy natin. Ang mga dagko kalag, dili santos. Yan. Ang kanyang interpretasyon, mga kapatid. Pag malaki daw, kaluluwa, hindi santo. Pag maliit, yon ay santo. Saan kaya niya pinulot yan? Pastor Cobos, maglatag ka naman ng ebidensya na yung bata lang ang santo na ipinagdiwang ng simbahang Katoliko. Ngayong araw na ito at bukas yung mga malaki kaluluwa na yon, hindi na yon mga santo. Research naman pag may time, Mr. Cobos. Tuloy natin siya, mga kapatid. Daddy, yung sabto ninyo na kung meron pa siyang sabto ninyo na, ibig sabihin, unawain ninyo yan, ibig sabihin, parang naunawaan nga niya ang ipinagdiwang ng simbahang Katoliko na kanyang tinitira. Okay, tuloy natin. Now, atong tanaw ng kalag-kalag, kining question, na may gitawag guiding question. May guiding question pa siya, mga kapatid. Ito ang nakakatawang guiding question ni Cobos. Asa may tinuod? Balay-balay. Alin ang totoo? Sa Cebuano kasi, pag tinatawag na balay-balay, bahay-bahay, hindi totoong bahay. No? Bahay-bahay. O balay. Sige, tubag ka mo. Sabi niya, alin ang totoo? Bahay-bahay o bahay? Viewers. Sige, sagot kayo, mga nanonood. Sabi niya. Basi magsugod na taan, ka na mag-expose na lang batapos. Baka magsimula na lang tayo na mag-expose o mano. Ani na lang. Na ganito na lang. Pag na lang, no? Live na ba? Live na question and answer. Kamong daw naminaw diha. Tubag daw. Kayong mga nakikinig daw, sagot kayo. Balay-balay o balay? Alin ang totoo? Bahay-bahay o bahay? Balay. Sumagot din yung mga nanood sa kanya. Bahay. Tarak o truck? Yung tarak-tarak o truck. Laruan kasi yan. Nasasakyan, mga kapatid, yung tarak-tarak sa Cebuano. Kanang payag-payag o payag? Walang pagkakaiba yan sa bahay-bahay, yung payag-payag. Tao-tao o tao? Yung tao-tao o tao? Diyos-Diyos o Diyos? Diyos-Diyos o Diyos? Klaro man, ana. Napakalinaw o mano. Lalo na yung kalag-kalag. Kalag-kalag o kalag? So dili kalag-kalag. Mali o mano. Hindi kalag-kalag. Mali o mano. Sino ang mali? Ang kaniyang sinabing mali, si Magellan. Si Magellan ba nagturo nito? Basi magsugod na taan, ka na mag-expose na lang batapos. Ingon ani na lang, tubag-tubag na lang, no? Live na ba? Si tubag daw mo diha, kamong daw naminaw diha. Tubag daw. Asa may tinod? Balay-balay o balay? Balay. Tarak-tarak o truck? Kanang payag-payag o payag? Tao-tao o tao? Diyos-Diyos o Diyos? Klaro man, ana. Kanang kalag-kalag o kalag? So dili kalag-kalag. Mali si Magellan. Si Magellan daw umano ang nagturo sa kalag-kalag. Mr. Cobos, yung kalag-kalag, Cebuano
term yan sa English, All Souls Day. Pero ang punto niya, tulad sa bahay-bahay, hindi totoong bahay, tao-tao, hindi totoong tao, kalag-kalag, hindi totoong kalag. Ang ibig sabihin ng kalag-kalag, kaluluwa, no? Kalag-kalag sa Cebuano, ibig sabihin All Souls Day. Kalag-kalag, All Souls Day. Dahil paulit-ulit, kalag-kalag, konklusyon niya, hindi totoo. At pinagbintangan pa niya, mali si Magellan. Si Magellan ba nagturo niyan? Saan kaya niya napulot? Una, Mr. Cobos, pareho tayong Cebuano. Ibig po ba sabihin, pagkalag-kalag, dahil paulit-ulit, hindi na totoo? Aba, nakalimutan mo yan na. Ang puso, ano ang Cebuano sa puso? Kasing-kasing. Di ba ba? Kasing-kasing. Dahil paulit-ulit yung kasing-kasing. Tulad sa kalag-kalag, hindi totoo ng yung puso mo. Meron tayong tuway-tuway. Meron tayong ubol-ubol. Aba, napaka-joker naman nito ni Pastor Cobos. Mataas ito mga kapatid, pero ito lang muna na bahagi yung pagdiriwang natin sa All Saints Day na para bang nag-research talaga. Atin lang itinuwid mga kapatid. Dahil alam nyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan. Lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Hindi natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid, pero ating ituwid lang dahil grabe talaga ang tuligsan nito. Okay? Car back, saw Simbahan.